Anong mangyayari kung magkakaroon ng martial law muli sa Pilipinas? Welcome mga ka-MK! Kung magkakaroon ng martial law muli sa Pilipinas, ito ay magdudulot ng malalaking pagbabago sa bansa, pati na rin sa kalayaan at karapatang pantao ng mga mamamayan. Narito ang ilang mga posibleng epekto at mangyayari. Una, pagkontrol ng pamahalaan sa mga karapatan at kalayaan ng mamamayan. Sa ilalim ng martial law, magkakaroon ng malawakang paghihigpit sa mga karapatang pantao tulad ng kalayaan sa pamamahayag, malayang pagtitipon at kalayaan sa paggalaw. Maaaring magkaroon ng mga curfew o pagbabawal sa mga pampublikong pagtitipon at ang mga mamamayan ay maaaring magtangkang ikulong o pag-usigin ang mga pinaghihinalaang lumalaban sa pamahalaan. Pangalawa, pagpapalakas ng militar at pulis. Isa sa ilalim ang kapangyarihan ng militar at pulis sa buong bansa at maaaring magsagawa ng mga operasyon laban sa mga grupong tinuturing na kalaban ng Estado. Posible ring magkaroon ng mga military checkpoints, pag-audit sa mga pampublikong lugar, at mga random na paghahanap sa mga tahanan. Pangatlo, paglabag sa mga karapatang pantao. Ang kasaysayan ng martial law sa Pilipinas, tulad ng nangyari noong panahon ng diktadurang Marcos, ay nagdala ng mga paglabag sa mga karapatang pantao, kasama na ang mga kaso ng sapilitang pagkawala, torture, at extrajudicial killings. May posibilidad na magpatuloy ang ganitong mga insidente kung magkakaroon ng muling deklarasyon ng martial law. Pang-apat, pagkakaroon ng mga militarisadong gobyerno sa mga lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng martial law, maaari ring mangyari na ang mga lokal na opisyal ng gobyerno ay mapapalitan o madidisiplinang pinuno na itatalaga mula sa militar. Maaari nitong baguhin ang estruktura ng lokal na pamahalaan at magdulot ng hirap sa mga mamamayan sa pag-access sa mga serbisyo at pagsasagawa ng mga lokal na desisyon. Panglima, epekto sa ekonomiya. Ang implementasyon ng martial law ay maaaring magdulot ng takot at kawalan ng tiwala mula sa mga mamumuhunan na makakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Ang mga negosyante at industriya ay maaaring magdalawang isip sa pagpapatuloy ng operasyon at posibleng magdulot ito ng hindi pagkakaroon ng sapat na trabaho, pagbaba ng kita at paghina ng ekonomiya. Pang-anim, pagkakaroon ng labanan at revolusyon. Ang deklarasyon ng martial law ay maaaring magdulot ng paglaban mula sa mga sektor na tutol sa pamahalaan. Posibleng magkaroon ng mga protesta at mga armadong sagupaan sa pagitan ng mga puwersa ng gobyerno at mga rebeldeng grupo na magdudulot ng karahasan at pag-aalboroto sa mga komunidad. Pang-pito, pagkakaroon ng propaganda at pagkawala ng kalayaan sa media. Karaniwan sa ilalim ng martial law, ang mga mamamahayag at media ay maaaring ipasara o supilin upang hindi kumalat ang mga impormasyon na laban sa pamahalaan. Ang mga media outlet na hindi sumusunod sa linya ng gobyerno ay maaaring mapuwersa na magsara at ang impormasyon ay magiging kontrolado. Bago tayo magpatuloy sa huli, ay maaari lamang na mag-subscribe na sa ating channel at pindutin ang notification button para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas sa ating channel. Ituloy na natin. Pang-walo, pagpapalawig ng paghahari ng isang leader. Kung ang martial law ay ipatutupad ng isang leader na may mga ambisyon ng pamumuno ng matagal, maaaring magsanib ang mga desisyon ng gobyerno sa kapakinabangan ng iisang tao o grupo na maaaring magdulot ng pagkakaroon ng isang authoritarian na rehimen. Ang karaniwang layunin ng isang leader sa ganitong sitwasyon ay pagtuunan ang pagpapalakas ng kapangyarihan ng gobyerno at pagsugpo sa mga kalaban sa politika. Ang muling pagkakaroon ng martial law sa Pilipinas ay may matinding epekto hindi lamang sa politika at kalayaan ng mamamayan, kundi pati na rin sa kultura, ekonomiya at mga institusyon ng bansa. Mahalagang maging maingat sa mga hakbang na ito upang maiwasan ang mga negatibong epekto sa demokratikong sistema at ang mga karapatang pantao. Kaya kung gusto niyong malaman ang mga sagot sa inyong malikot na isip, ay mag-subscribe na at i-hit ang notification button. Feel free to comment kung anong mga nasa isip niyo at bibigyan natin ng kasagutan.